Merong bubulong sa kanya, patayin mo lahat ng mga classmate mo. So ngayon, ito yung isi-share, isang binatilyo mga kapatid, na taga-Bohol lang. Hindi ko ipagsabay yung address niya para naman maprotektahan natin. Normal na normal lang po siya kausap. No? At yung kanyang nangyayari sa kanya mga kapatid, ito yung nangyayari sa kanya. Marami siyang mga negatibo na hindi na papasok sa kanyang isipan na hindi niya mapigilan. So ang nangyari mga kapatid, merong bubulong sa kanya. Grabe yung kanyang marinig. Alam nyo, yung bubulong sa 13 years old po siya. Isang lalaki. 13 years old ha. At gusto niyang, every time marinig niya ito, natatakot siya. Yung mga boses na mga negative at maging tulala siya. At ang nangyari pa mga kapatid, ito yung bulong. Tinanong ko, malinaw ba yung bulong? Malinaw na malinaw po, Father. Kausap mo siya ng diretsahan. Sasagot talaga siya ng diretsahan sa akin. So nangyari mga kapatid, ano ba yung bulong na narinig mo? Ako po ay na-shock. Dahil yung bulong na narinig niya, patayin mo lahat ng mga classmate mo. Na-amaze siya. Kung naman papatayin. So gusto niyang patayin lahat. Hindi. Yung boses na narinig niya, ipapatay daw. Yun ang sugo. Yun ang narinig niya. Ipapatay lahat ng classmate niya. So, grabe, malinaw na yung narinig. At naging tulala naging tulala yung bata. 13 years old. Kaya nga, umuwi siya sa bahay dahil, just imagine, papatayan niya yung mga classmate niya. Wala namang kasalanan yung mga classmate niya. Though, na-bully siya. Pero bakit naman papatayan niya lahat? Kung may nag-bully sa kanya, hindi lahat naman yung nag-bully sa kanya. And then, nung ini-interview natin at binabasa dahil hindi ako mag-perform ng exorcism without reading his narratives. Dahil pumupunta sila last Sunday ba yon? And then bumalik sila yesterday sa office natin. At grabe yung kutob sa kanyang dibdib. Bakit ka kinabahan ngayon? Hindi ko alam, Father. Lumakas yung heartbeat. Sabi niya. Nag-usap kami, then binabasa ko. Nung 5 months pala siya, inaalay pala siya. Dinala pala siya doon sa isang albularyo. Nabatid na albularyo dito sa Bohol at nagkatay pa sila ng manok to offer, and then gumaling itong batang ito. Gumaling talaga itong batang ito. Alam nyo ba mga kapatid? Alam nyo, kapag makikita mo yung narrative at meron pala silang mga occult practices, pag-aalay, pagpatugo, ganon. Nung nag-deliverance ako, yung bata yung mata niya ay maging puti. Normal na normal, hindi mag-react. And then, sinabihan ko yung nanay, i-pray mo ito, i-renounce mo lahat ng mga albularyo, lahat ng mga okultista, i-pray mo ito sa harap ng tabernacle, i-pray mo ito dahil walang reaction yung bata eh. Normal na normal, hindi nanginginig. Pero nung ni-recite niya from the heart sa nanay, yung renouncement of the occult involvement, 5 months pa yung bata, bigla lang siyang gumaling after offering 8 months, no? Dun sa isang kilalang albularyo dito sa Bohol, namatay na daw. Yun.
Then meron din kilala na isang babae na hindi nalugdudas ngayon na yun po ang devotion ng albularyong ito. Nang sikat ito sa ball, hindi ko lang pagnalanan, bawal po. Di ba? Ano nangyari mga kapatid? Sabi ng nanay, nung ino-offer, nung nagsagawa ng ritual yung albularyo, yung lana, nakita nila yung babaeng hindi na-decompose. Buhay na buhay pa rin yung kanyang katawan. Dahil yun ang patron ng isang babaeng ito. Or yan din ang patron sa albularyo na nilapitan niya 5 months old pa yung batang ito na 13 years old na ngayon. Lalaki. Na laging tulala, no? Sasagot siya sa mga tanong mo, pero tulala. Conscious naman siya kung tanungin mo. Alam nyo mga kapatid, nung ni-recite ng nanay in front of the Blessed Sacrament, yung solemn renouncement, sa paglapit nila ng mga okultista, doon nag-react. No? At sumigaw yung bata, mga kapatid. At doon na namin nakita na grabe pala yung kanilang mga pamilya sa pag-aalay, pag-o-offer, paglalapit ng mga albularyo. No? At ngayon mga kapatid, inoobserbahan pa natin dahil patuloy pa tayong mag-interview, patuloy pa natin pasusulatin sila ng mga narratives para lalawak pa yung ating kaalaman patungkol dito. At alam nyo, after exorcism mga kapatid, at pinapray of deliverance ko yung nanay, grabe, umiyak yung nanay. No? Kaya pala, tulala yung anak niya. Kaya pala may bubulong sa kanya. Na-open yung psychic hearing niya, psychic senses niya. Kaya niya, meron siyang marinig, meron siyang bigla lang papasok sa kanyang isipan kahit hindi siya nag-iisip. Meron lang papasok sa kanyang puso na hindi niya iniisip. Bigla lang. No? Hindi niya makontrol. At alam niyo mga kapatid, yung kanyang anak, hindi naman totally possessed ang bata. They're conscious na conscious po siya. Sa buong pangyayari, hindi lang niya mapigilan, nagagalaw yung kanyang mga parte ng katawan at hindi niya mapigilan ang pagsigaw po. Pagsigaw. After exorcism mga kapatid, kinukumusta ko yung bata dahil yung heartbeat niya ay grabe. Ang lakas. Kung maramdaman mo talaga, nung linagay ko yung kamay ko sa kanyang dibdib, grabe ang lakas ng heartbeat niya. After exorcism mga kapatid, nawala. Kahit maliit, hindi ko na kahit yung lakas ng kanyang heartbeat, hindi ko na ma-feel. No? Sabi niya, Father, wala na po. Ang gaan po ng aking pakiramdam. And then, hindi na siya tulala. At sabi ko, balik pa kayo dito and then magsagawa pa tayo ng additional narratives and then continue to examine your history, the history of your whole family para ma-renounce lahat. At yung batang iyon, hindi po yung total possession, it is a grave oppression po. Grabe yung sigaw niya. Sumisigaw siya, grabe. So yung doorway, entry points, mga kapatid, nakikita natin. It is through occultism. So sana po ay naliwanagan po kayo ngayon sa ating live. At isi-share po ito para marami pa tayong matulungan katulad ng struggle ng batang ito. No? At narinig po yon. At meron pa tayong mga maraming pasyente. Bukas po, they'll close yung office natin. May from Bukidnon, from Leyte, nag-react na. I-share ko sa inyo sa sunod na mga araw. Dahil isa lang para hindi kayo makalimot. So God bless po. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. And then tatapusin natin ito sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight, Maria, that accept thee with a humble heart po. God bless.